Nung si Jesus ay nakapako, habang siya iniinsulto ng mga tao, did you think Jesus can prove that He is the Son of God by one snap of His finger? Ubus lahat yun. Pero tinitiis niya lahat ng pang-insulto. Tiniis niya lahat yun. Upang anumang insulto ang ibigay sa atin ng kaaway, ay wala na pong kapangyarihan sapagkat tinanggap na, inako na lahat ni Jesus alang-alang sa atin. Look at another verse. Verse 41 to 42, ang sabi nila, he trusts in God. Let God rescue him. Now if he wants him, for he said, I am the Son of God. He saves others. Sabi na, in the same way, or rather, verse 43, 44, in the same way, the rebels who were crucified with him, heaped insults at him. Now, punta po tayo sa verse 45. Verse 45, from noon until 3 in the afternoon, ano po nangyari? Darkness came over all the land. From 12 noon, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, this is the brightest day of the day. 12 noon up to 3 p.m. What happened? Darkness came over all the land. Why? Two things happened. Remember, when the king was born, midnight became midday because the heaven is rejoicing that the king is born. Di ba ang sabi ng anghel? Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. Nung si Jesus po'y naparito, nung si Jesus noong hari ay panganak, ang madilim na gabi nagmukhang liwanag at nagmukhang araw sa liwanag, sapagkat ang kalangitan ay nagbubunyi, ipinanganak na ang tagapagligtas. Nung si Jesus naman po ay nakapako sa krus, midday become midnight. Why? Because the heavens cry, for the Lord was crucified. This is the moment the Father turned His back on His Son. This is the darkest day of the day sa history. Sa isang araw po, isang gabi lang meron. Pero dito po sa story na to, nakatalaga po yan in ancient history that there was a day, 2 nights at 1 day. Why? Because Jesus hung on the cross for you and for me. Verse 46, about 3 in the afternoon, nung matapos na po, kasi si Jesus po kinakailangan mamatay exactly on the day of the Passover. About 3 in the afternoon, Jesus cried out aloud in a voice. Ang sabi po ng Panginoon, Eli, Eli, lema sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? The Father loves His Son, and the Father and the Son was from eternity. Kasama na po ng anak ang Ama, kasama ng Ama ang anak, magpasawalang hanggan. But that moment, when Jesus hung on the cross, dala niya po ang kasalanan ng buong mundo. Dala niya ang kasalanan mo, dala niya ang kasalanan ko. Ang sabi po sa Habakkuk chapter 2, banal ang mata ng Diyos at hindi po ito maaaring tumingin sa kasalanan. Kaya po napasigaw ang Panginoong Yesus, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Yan po yung takbo na naganap. This is the very moment that the divine exchange was took place. Because Christ became our sin, so that His righteousness became ours. Yan po yung tinatawag sa Bible na the divine exchange. Naging kasalanan si Jesus at
At nung naging kasalanan si Jesus sa krus ng Kalbaryos, na sumigaw siya, Ama ko, bakit mo ko pinabayaan? Ang sabi niya nga, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Sapagkat dala ng Panginoong Hesus ang kasalanan ng buong mundo. At yung katuwiran ni Jesus ay lumipat sa atin. Look at the picture. Nakikipag-usap siya sa Ama. At tinawag niya for the very first time, Jesus called the Father, My God, why have you forsaken me? Mga kabiyaya, kung ating pong titignan ang dakilang pag-ibig ng Panginoon, the moment the Father turned His back to His Son because He loves you, dahil mahal tayo ng Panginoon, pinabayaan niya ang kanyang anak. Isipin niyo, from all eternity, magkasama na po sila. In that very moment, naganap po na iniwan ng Ama ang kanyang kaisa-isang anak upang kailanman hindi na maramdaman ng tao na siya iniwan ng Diyos. And then forever, for all eternity, we will never be forsaken. That is the love of God. Can we say amen? Amen. Yan po ay naihula sa Psalms chapter 22 verse 1. My God, why hast thou forsaken me? Naisulat na po yan, mga kabiyaya. And remember this, Jesus was forsaken on the cross so that through His finished work, we would never be forsaken by the Father. Hindi ka naiiwan ng Panginoon. Bakit? Sapagkat nung tagpo na si Jesus ay naging kasalanan alang-alang sa atin. Lumipat na po ang paningin ng Ama sa atin. Kung nasaan ang paningin ng Ama, naroon ang pagpapala, naroon ang pabor ng Diyos, naroon ang provisyon, naroon ang pag-iingat, naroon ang lahat ng pangangailangan, sapagkat ang righteous foundation of God's blessing is righteousness. And now, the Father took off His eyes to His Son. And Jesus said, My God, why have you forsaken me? So that we will never be forsaken. Hindi na tayo iwan, hindi na tayo pababayaan ng Ama. Yan ang mabuting balita ng pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Mali ba natin palapakan ng Panginoon? Thank you, Lord. Now, verse 50 to 51, and when Jesus had cried out again in a loud voice, ang sabi niya sa book of John, it is finished. He gave up His spirit. Yung dalawang team po na kasama ni Jesus, yung dalawang magnanakaw, yun po ay unting-unting namatay. They died gradually. But Jesus did not die gradually. He died instantly. The moment Jesus gave up, ang sabi niya, Father, into your hands I commit my spirit. And then He breathed His last. Pagbaba po ng kanyang ulo, ibinigay niya na po ang kanyang buhay. And that moment, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. The earth shook, the rock splits. Look at verse 54. Verse 52 rather. Verse 52 to 53. And the tomb broke open. The bodies of many, look at that, the bodies of many holy people who died were raised to life. They came out of the tombs after Jesus' resurrection, which went into the holy place or holy city and appeared to many people. Mga kabiyaya, kamamatay pa lang ni Jesus. Yung verse, ganyan lang. Sounds parang confusing, di ba? Ang sabi dyan, the bodies of many holy people have died and were raised to life. Nabuhay na maguli. They came out of the tombs after Jesus' resurrection. Now, bibitinin muna po natin yan. I will explain it next week.
Kasi pag binasa natin, kakamatay pa lang ni Jesus, verse 52, 53, nag-raise na sila sa life. After Jesus' resurrection, hindi pa nga nagre-resurrect si Jesus. So, sasagutin muna natin yan next Sunday because next part ng kamatayan ni Jesus ay resurrection. Now, verse 54, tandaan po natin yan ha, sasagutin natin. Marami pong mga hindi nagtuturo patungkol dun eh. Kasi nung ako rin po nung binabasa ko, parang iba yung dating ha. Mga binanggit po, balik nga po ulit tayo, verse 53. 52, the bodies of many holy people. Sino kayo mga holy people na nabanggit na yan? Sino kaya yan? Were raised to life, they came out of the tombs after Jesus' resurrection and went into the city and appealed to many people. So, kung titignan natin, parang ang bilis Ganun ba agad yung pangyayari? Verse 59 to 60. Now, let's jump to verse 54. Verse 54. When the centurion and those with him were guarding Jesus, saw that the earthquake and that all that happened, nangyari na po, they were terrified and exclaimed, surely he was the Son of God. Nasaksihan po. Alam nyo, patutunayan naman talaga ng Panginoong Hesus na siya ang Diyos at Hari. Hindi lang makapaghintay ang mga tao. Hindi lang sila naniniwala. Anong sabi ni Jesus? Destroy this temple and I will raise it up on the third day. Destroy this temple. Kaya nga, hindi sila makapaniwala eh. Pero patutunayan naman talaga ng Panginoon. Di ba, likas sa mga tao, ganyan? Inip na inip. Ano ba ang pananaw ng mundo? To see is to believe. Kaya nga sabi niya, come down from the cross so that we will believe. When we see, we will believe. Hindi po kasi yun ang pananaw ng Diyos. Ano ang pananaw ng Diyos? Believe first and you will see. Tayo po ba'y nananampalataya? Taas ang kamay, sino po rito ang nananampalataya sa Panginoong Kristo? Tatanungin ko po kayo, nakita niyo na ba si Jesus? Ang sabi ng Panginoon, blessed are those who believe and yet do not see. Sila nga po nakita na, pero hindi pa rin naniwala. Tayo po ay naniwala pagamat hindi natin pa nakikita. It's only a matter of time. Jesus, we will meet Him face to face. And when that time comes, you will say, Lord, you are my Savior. Amen po ba? Can we give the Lord a clap of praise, church? Hallelujah! Now, that was verse 54, and then after po yan, nung namatay na si Jesus, hiniling po ni Joseph of Arimathea na ang katawan ni Jesus ay ilibing. Now, let us jump into verse 59 and 60. Joseph took the body and wrapped it in a clean linen cloth and placed it in his own new tomb. Si Jesus po ay inilibing sa hirap na libingan. Grabe. Yung iba sa atin, buhay pa, may St. Peter na. Bayad na, hinihintay na lang yung repan. Hinihintay na lang yung privilege ba tawag doon? O yung, ano ba tawag doon? Ha? Yung return of investment, parang gano'n. Alam nyo, sa lahat ng investment, yun ang napakahirap i-claim. Kasi kinakailangan may mamatay bago mo mapakinabangan. Ay, tama po ba? Hindi po ako against dyan, ha? Wala po akong, hindi po ako laban sa St. Peter. Hindi po ako laban sa St. Judas. May St. Judas funeral eh. Yun yung mga nagpapakamatay, doon dinadala. O ano ginawa niya? Nagpakamatay. Doon niya, St. Judas. St. Judas funeral. Totoo mo yan eh. Meron naman kung ano-anong saint. Totoo, si Jesus po ay inilibing sa hiram na libingan. Sipin mo, siya ang may-ari ng langit at lupa. Siya ang lumikha. Wala man lang siyang parte sa mundo na to. Grabe naman pag-ibig yan. Ano pa, ano pa ba ang pagtutudahan mo sa Panginoong Diyos? Siya nga na lumikha, wala siyang kahit na 10 square meter na paglilibingan.
Ikaw, dahil mong ari-arian, malungkot ka ba? Di ka pa kontento. Si Jesus, ililibing na lang, wala nga siya. Isa lang ang damit, pinagsugalan pa. Yung marami sa atin, napakaraming damit. Iba sa inyo, hindi lang magkasya, kaya hindi na maisuot, ayaw niyo pang ipamigay. Look at the life of Jesus and learn. Ginawa po, tiniis namin na Jesus yun. Dahil mahal niya po tayo. Amen po ba? Pwede ba natin palapakan ng Panginoon? Even Jesus was buried. Yun po'y hiram pa. Alam niyo kung bakit hiram? Kasi hindi naman mananatili si Jesus doon eh. Kung baga nag-book lang si Jesus 3 nights and 3 days. Diba sa mga hotel, nag-book lang tayo, how many days? 3 nights. Masaya na. 3 nights, 3. Sapagkat alam po ni Jesus, hindi niya kinakailangan ng malaking libingan, hindi niya kinakailangan ng permanenteng libingan. Pagkalipas ng ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. At si Jesus ay buhay magpakailan-kailan pa man. That's the moment when Jesus rose from the dead and sinabi niya, I am the resurrection and the life. Kaya nga sinabi niya kay Martha, di ba? I am the resurrection and the life. He who believes in me, even though they die, will live. And he who lives and believes in me will never die. I am. Si Jesus po. Kaya totoo, hindi niya kinakailangan ng magandang libingan. Hindi niya kinakailangan ng musileo. Kumbaga matutulog lang siya doon ng 3 araw sapagkat yun po ang naihula na ang anak ng Diyos matapos mamatay sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. And now, the story happened and that story ay nagkaroon din po ng tinatawag na scandal. Nung matapos pong ilibing na si Jesus, ang mga Pariseo ay tumungo, nagpadala ng liham kay Pilato. At ang sinabi nila, Gobernador, ang mama po na nagsabi na to na siya ay mamamatay at muling mabubuhay ay malapit na po kay 3 araw. Kinakailangan po bantayan natin to. Sapagkat baka nakawin ang kanyang labi ng mga alagad at sabihin siya muling nabuhay. So anong sabi ni Pilato? Ito po yung Holy Saturday. Look at the picture. Pilate said to them, you have a guard of soldiers. Go, make it as secure as you can. So they went with the guard and made the tomb secure by sealing the stone. Nung kami po ay pumunta sa Israel, meron pong replica ng stone. Malaki po talaga. Hindi siya kaya itulak ng isa o kaya ng 3 tao. Hindi po siya kaya basta-basta itulak. Sipin niyo yung alagad, kung totoo sa Book of Matthew, di ba, nung ikinwento ng mga gwardya na merong bumabang anghel at nagkaroon ng earthquake, natakot ang mga gwardya at nag-report sa mga Pariseo. Ang sabi ng mga Pariseo, ganito ang sabihin niyo. Mangako ka at sabihin mo ay hindi totoo. Huwag mong bangkitin ng mga pangalan upang hindi makulong. Ang sabi ng mga Pariseo, ganito, ibahin niyo ang istorya, bibigyan namin kayo ng malaking pera. Sounds familiar? Nangyari po ba sa totoong buhay? Because of money, hindi na sinasabi ang totoo. Ang tinatanong na lang, magkano? Ang istorya po na yan ay totoong naganap at not even until now, may mga taong naniniwala na si Jesus ay hindi muling nabuhay at ninakaw. Kaya nga po, ang pinakamagandang puntahan sa Israel, yung empty tomb. Why? Because the moment you see that the tomb is empty, you know that Jesus is alive. Amen po ba? And He lives forevermore. That's why we can face tomorrow. Katulad ng awitin, because He lives, we can face tomorrow. Ang pangako po ni Jesus ay kanyang tinupad. Sapagkat kung si Jesus po'y namatay at nanatiling patay, patay po tayo lahat. Wala po tayong pag-asa. Kaya po pinatunayan niya ng Panginoon the moment Jesus rose from the dead.
Alam nyo, gusto kong tapusin, kaya lang napakaganda ng topic ng resurrection. And next Sunday, allow your servant na may ito'y ma-enjoy natin ang kanyang muling pagkabuhay. But for now, tignan natin yung story ha. Totoo po yan, you can read Book of Matthew. Diba? Nung nagkanap po yan, isipin nyo, paano nanakawin ng mga alagad ang labi ni Jesus? Nag-scatter nga po sila, di ba? Si Peter nga, naghiwa-hiwalay sila. Tapos isipin nyo, nananakawin kasi nga, totoo naman na muling mabubuhay si Jesus. Ang gusto lang ng mga Pariseo ay selyohan para hindi muling mabuhay. Pero walang magagawa ang tao sapagkat ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Can you say amen? Anong gagamitin ng mga alagad sa tingin nyo? Lampat? Lalampatin nyo yung mga soldier na nandun sa tomb. Sa tingin nyo, lalampatin nyo, para maihuti. Nung panahon po ng Roman Empire, bawal po sa guard ang matulog. Talagang sila. Tsaka they are armed. O isipin nyo kung magtatangka ang mga alagad na nakawin ng labi ni Jesus. Sa tingin nyo, uubra ba yung mga mangingisda? Hindi. Buti kung bigyan nila ng isda yan, no? Patuloy nyo na kami, bigyan namin kayo isda. Tingin nyo ba papaayag yung mga soldier na inatasan? Hindi. Pero yun po ay naganap, ha? Isipin nyo, yan ay skandal na magpasa hanggang ngayon ay mga iba naniniwala. Kaya nga po, the tomb is empty. Open po yan sa lahat ng pupunta doon. Yan po ay divine ordain ng Panginoon. Niloob yan ng Ama upang walang duda si Jesus ay hindi lang namatay, siya'y muling nabuhay. Can we say amen? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Hallelujah! Now that is chapter 27. This message, mga kabiyaya, I want you to see the love of God. See Jesus die for your sins. It is one thing to know that Jesus died for your sins, but it is also another thing if you try to appreciate all that He has done for you. Ano ba talaga? Ano yung mga tiniis ni Jesus? Di lang po siya dinuraan, di lang siya sinampal, sinuntok, ininsulto. Siya rin po ay nabugbog at sugatan para sa ating mga kagalingan. Now, let's have a personal life application. Pwede po ba natin basahin? Personal life application po. Number 1, ready? Reflect. Reflect on the Lord's love for you through the cross. I hope this coming week, try to reflect. Ang reflection po, hindi lang ginagawa pag Semana Santa. Ang reflection po ng pag-ibig at biyaya ng Diyos ay araw-araw. Kasi alam nyo, mas madaling isipin sa atin ang problema eh. Mas madalas iniisip natin problema, bayarin. Hindi naman po yan masamang isipin. Pero kapag naisip mo, lahat ng yan ay pansamantala lang. Lahat naman yan ay matatapos din. Pero ang pag-ibig ng Diyos hindi matatapos. And if you see this love, hindi po ang kahirapan, hindi po ang pag-uusig, hindi po ang kamatayan ng mga paghihiwalay sa atin. The Bible says, Romans chapter 8, right? Nothing can separate us from the love of God, which is in Christ. Hindi po problema, hindi po kahubaran, kagutuman, hindi po ang kaaway, hindi po maging ang anghel sa langit ay hindi man lang po makaka-obra upang tayo maiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Kaya kung iisipin din natin ito, maintindihan mo kung ang buhay nga ng Panginoon ay naibigay niya.
Ano yung hindi niya kayang ibigay sa atin? Provision, breakthrough, solution sa problema. Ano po bang iniisip natin? Isipin po natin lahat ng pwede natin isipin. Hindi po yan lalapit man lang sa pag-ibig na ipinakita at ibinigay ng Panginoong Hesus sa atin. Hindi tayo harapan dapat, pero dahil sa kanyang biyaya, ipinaging dapat na tayo. Kaya I want you to reflect on His love for you on the cross. Every time you see the cross, you see Jesus. Hindi naman po ibig sabihin wala tayong pakialam sa nangyayari sa buhay natin. Pero hayaan natin na ang kanyang biyaya at ang pag-ibig niya ang manaig sa ating puso. Magkaroon tayo ng kapayapaan, hindi kayang tinakin ng anumang sirkumstansya ng buhay. Ang kapayapaan na yan ay wala sa mundo. Ang kapayapaan niyan ay nasa Panginoong Kristo. Now, look at this, 1 John 4:10. This is my last verse. Can we read this out loud? Church, ready? 1, 2, 3. This is how it is not that we love God, but that He loved us. For God sent His Son to pay for our sins with His own blood. This is love. Not that we love God, but that He loved us. For God sent His own Son to pay for our sins with His own blood. Ibinigay po ng Ama ang kanyang kaisa-isang anak. Hindi po niya ibinigay ang hayop. Hindi niya po ibinigay ang anghel. Ang anak niya mismo ang kanyang ibinigay. At anong ginawa ng anak? Ibinigay niya ang kanyang buhay. Sapagkat ang sabi po sa Hebrews, without the shedding of blood, there is no forgiveness. Christ paid our sins with His own blood sa Kanya pong sariling dugo. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. For the wages of sin is death. Jesus died for us. Isipin po natin ito araw-araw upang sa gayon maghari, mangibabaw ang pag-ibig at biyaya, kapayapaan ng Diyos. At kapag kaya po'y nangyari, maaari natin harapin ang mundo, punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng pagmamahal at pag-ibig ng Diyos. Can we say amen? Pwede mo ba natin palapakan ng Panginoon at parangalan ang kanyang dakitang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo? This is love. When you feel unloved, look at the cross and you see the love of God. This is love. When we feel unworthy, when we feel fear, look the love of God and rest in His finished work. Look at this. Remember this. The King died for our sins and restored what sin had stolen, yung ninakaw ng kasalanan. Through His finished work, we now live abundantly. Where? In His kingdom. That's why keep on enjoying the Father's love. Can we say amen? Nas namumuhay po tayo sa kaharian ng Diyos. Ang hari ay namatay. Ang hari, binayaran ang lahat upang ang anumang nawala ay maibalik sa atin. Ano ang nawala sa atin? Anong nawala sa tao? Buhay. Anong nawala sa tao? Kagalakan. Ninakaw ng kasalanan. Ninakaw ng karangyaan ng mundo. Bakit mga tao napakaraming malulungkot? Sapagkat hindi nila mahagilap kung saan ba ang tunay na kagalakan. Sinasabi ko po sa inyo sa hapon na ito, ang kagalakan
ay nasa Panginoon. Amen po ba? Pwede ba natin palapakan si Lord? Thank you, Jesus. We can live. We are now living. Namumuhay ka na. Magalak ka. Hindi dahil sa wala kang problema. Hindi dahil sa nagmumukha kang hipokrito na tinatanggi mo ang realidad ng hindi po. We are now living abundantly in His kingdom. For Jesus said, John 10:10, "For I have come that they may have life and have it more abundantly." Enjoy God's love. Enjoy His favor. Enjoy His love every day. Amen po ba? Now, next week, pagpapatuloy po natin, after Jesus' death, He was buried. Next week, pag-uusapan po natin His resurrection. And chapter 28 po yun. For today, the big idea is, in Christ, I enjoy the Father's love every day. Enjoy, mga kabiyaya. Sana hindi lang ito salita. Sana po yung ginagawa natin ito. Let's have a beautiful response that no matter what happened, we can enjoy in the Father's love every day. Remember, ang paningin ng Ama ay napunta sa atin. We have the reason to rejoice every day. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Thank you, Jesus. Meron po tayo natutunan, mga kabiyaya. I hope you got the message and try to reflect upang sa susunod na linggo, excited tayo mapag-aralan natin Jesus' resurrection. Muli, ano po ang ating big idea? In Christ. Let's pray. Aming Ama, maraming salamat po sa katotohanan na maaari namin ma-enjoy ang pag-ibig mo sa mundong punong-puno ng kaguluhan, punong-puno ng kahirapan o karahasan, kalungkutan ay nababalot ang mundo ito. Pero salamat po, Ama, sapagkat sa krus ng Kalbaryo, pinatunayan mo sa amin ang dakilang pag-ibig mo. Nang iyong paningin ay nawala sa iyong anak, ito'y lumipat sa amin at nanatiling magpakailan-kailan pa nga. Salamat, Panginoong Yesus, sa iyo pong dakilang pag-ibig. O Lord, who can fathom the depths of your love? Who shall separate us from the love of God which is in Christ? Your word says, nothing in this world can separate us from your love. Not even death, angels, nor demons. Nothing in all creation will be able to separate us from your love. Salamat po. Kaya ano po, Panginoon, na kaharap kami sa isang linggo, alalahanin namin, nilay-nilayin namin ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Mangibabaw ang pagmamahal mo, ang biyaya mo. Sino mang sa pagtitipon nito, O Diyos, na may kinakaharap ng problema sa pamilya, problema sa asawa, problema sa kapatid, kamag-anak. Panginoon, ang pag-ibig mo at ang biyaya mo ang mag-ibabaw. Maging sa aming personal na buhay, Panginoon. Maalala namin na pangyayari ang mga bagay sa mundo ito ay pansamantala lang. Ang pinakamahalaga sa lahat ay tinanggap na namin ang dakilang regalo, ang buhay na walang hanggan na nasa amin, Panginoon sa Kristo. Ama, salamat po. Ang pag-ibig mo ay pumapawi ng anumang takot, perfect love,
casting out fear, Lord. Handa kaming harapin anumang hamon ng buhay sapagkat hindi mo na kami iiwan, Panginoon. Hindi mo kami pinababayaan. Ang habang buhay ng Diyos, mananatili kang nakatingin sa amin. At kung ikaw ay nasa amin, sino ang laban sa amin, Panginoon? Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. At kapit mo po aming taus-pusong pasasalamat natin pagsamba. Pinabalik lamang namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus dahil lahat ay magsabi ng Amen, Amen. Palapakan mo natin si Lord. Oh, thank you, Jesus. Meron po ba tayo? Jesus.